find the strength in you. They're gonna make it happen. I will trust in you. Never stop praising you. Will find my strength in you. I'm gonna make it happen. I will go where you want me to go. I will do what you want me to do. Yes, I will go where you want me to go. I will be who you want me to be. Yes, I will go where you want me to go. I will do what you want me to do. Yes, I will go where you want me to go. I will be who you want me to be. Anything for you. Magandang araw mga kapatid. Happy Sunday po sa inyo. Kung saan mo kayo naroon, sa inyong mga tahanan, o saan lugar kayo kinabibilangan. Nawa, pinagpala kayo lubos ng Panginoon. Nawa, lagi po kayo ligtas, malayo sa anumang pangalig at sa karamdaman. Ngayon ay Sunday muli. Nawa, ay darating ang time na talagang sama-sama natin. Namimiss ko na po kayo, Grace Church, sa ating mismong physical worship sama ang Panginoon. Naniwala ako, ito'y pansamantala lamang. Kung naman tayo magkalayo po physically, talaga napakalayo ng ating social distance. But I believe, magkalapit naman po tayo sa presensya sa ating Espiritu ng ating Panginoon Jesus. Amen? So, kung meron po kayo mga Biblia, buksan po natin. Makibukas po kayo sa Mateo 28, verse 16 to 20. Ganito po ang nasusulat. Ang labing-isang alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na tinuro sa kanila na Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila. Sabi, bagamat may ilang mga nag-aalinlangan. 18, lumapit si Jesus at sinabi, sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang Diyos ang siyang magpalad sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo pinagdalangin. Aming Ama, dakilang Diyos, salamat po sa muling binigay niyo po pagkakataon na kami ay matuto sa inyong mga salita. Gabayan niyo po kami at ang inyong pagpapala ay sa amin po sa lahat na manakikinig ng inyong mga salita. Purihin ka o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong tema ngayong umaga na nakasign po sa akin, now is the time to go. Sabi, ngayon daw po ang panahon na tayo humayo. Amen? Panahon na po ba? Ito po sa ating mga binasang mga talata. Ito po ay sinulat ni ni Mateo, isa pong accountant, isa sa mga alagad ng Panginoon Jesus. Ito ang tinatawag ng Great Commission. It is a Great Commission, not a Great Suggestion po. So, Great Commission is not an option po. So, simulan ko po ang mensahe sa isa pong ilustrasyon. Alam po yung year 1996, si Andrew Mickens, isa pong
pastor, church doon po sa Addis Ababa. It is located in Ethiopia na po. May aeroplano nga po, Ethiopian airliner, non-hijack, and it was running out of fuel. Eventually, ito'y nagkaroon ng crash landing. Pero bago po noon po, nagkaroon ng crash ito doon sa Comoros Island. Doon po sa lugar ng southeast coast of Africa. Kung tawagin ay Mozambique. Itong pastor na ito, according to those who survived the crash landing, ito si Merkens ay tumayo at nagsalita sa mga pasahero at inahayag niya ang mabuting balita sa ating Panginoon Kristo. So bago po ang nag-crash, dahil po ito'y naubusan ng fuel, around 20 people po ay hindi po ng Panginoon. So flight na yun at tumanggap sa Panginoon Jesus. Kasama po doon ang isang flight attendant who did not survive. So namatay po, So, ginawa niya po yun for the love of Jesus. Siya ay sumunod sa Great Commission. Tayo po kaya, bilang mga alagad ng Panginoon Jesus, kaya po ba natin sumunod sa Kanya? Yan. Yung pong inuutos na ito na bago po siya umakyat sa langit. Siya po nagpakita sa kanya po mga alagad. Yan. Kaya ang mensahe ngayong umaga ay pinamagatan ko po His Commission or Mission. His Commission or Mission. Hindi po consumption. Hindi, joke na po. His Commission or Mission. So, pag nakakita po kayo ng uniformadong tao, halimbawa sa gobyerno, siya ay traffic enforcer, CDMO, LTMO, o NMDA po. Meron po siyang authority po. So, ang unang puntos po natin ay authority o kapangyarihan. So, kaya sila ay nagpapatupad ng batas due to the authority given by them by the LGU or the government. So, ang authority, ibig sabihin, kapangyarihan, karapatan, otoridad. Babasahin ko po sa verse 16 to 18. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. 11 na lang po sila, wala na po si Judas. So, alam naman natin nangyari kay Judas. Nang makita sila ni Jesus, siya yung sinamba nila. Subalit, may ilan sa kanila ang nag-alinlangan. Lumapit sa Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ibig sabihin, all authority is given to Jesus. No? Authority from God. It is a heavenly authority. It is a divine authority. It is an infinite, absolute authority over heavens and earth. So, napakalakas po ng otoridad kasi ang Diyos mismo, ang authority of His Word and the power of His resurrection. Ibinigay po ni Jesus sa atin yan, yung mission. Binigyan tayo ng mission. Kung tatanggapin natin ang mission, kung ito, we have the power of His authority. So, hindi naman na-expect ni Jesus na makayanan natin gawin yung kanyang mission, kanyang paghahayo na tayo inatasan kung wala tayong kapangyarihan. So, kung mga alagad ay inatasan niya, tayo rin po mga manpataya sa kapanahunan ngayon. At sa future generations, ay binigyan din po niya ng authority o kapangyarihan. So, ating makikita po sa Gawa, chapter 1, verse 8, ganito po nasusulat. And you shall receive power. Ganito po sa English na Tagalog po. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi po sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at sa hanggang sa dulo ng daigdig. Sabi po ng Panginoon Jesus, even the uttermost part of the earth. And you shall receive power when the Holy Spirit comes. So, binigyan niya tayo ng authority. Yan po ang kapangyarihan meron tayo. Meron po yung power na yan. Kung tayo tinanggap ang Panginoon Jesus at napuspos tayo ng kanyang banal na Espiritu, tayo po ay inatasan.
At yung pag-atas sa atin, we have also given an authority. And that authority is now expiration po. So we have a mission order authorized by the Lord Jesus Christ. It is a divine authority. Ayan po ba? So tayo mga kapatid, no? Autorisado tayo. Mayroon po tayo authority. Ikalawa, His commission or mission. Una, authority. Ikalawa, assignment. So tatlong A po ito. Madali po niyo matandaan po. Ano ba nga assignment? So ginagawa natin yan ngayon, mga bata nag-aaral sa bahay. Module po. Tuloy-tuloy yung nalang mga katulad din, no? Assignment. So alam na natin ibig sabihin ng assignment. Pinagagawa sa atin. So, ang sabi doon, sa verse 19, kaya humayo kayo, gawin ninyo alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. So, ibig sabihin, mayroon tayong go signal. Amen po ba? O green signal. It is something to be done. So, mayroon po tayong gagawin. Mayroon taknang gawain. At ang mga talatang ito ay nagbibigay sa atin ng assignment. Yun po ang ating mission. So, go. So, we are to go wherever we are. It is even to the next door or the next country. So, tayo po ay humayo. We have to make disciples. It is not an option, but it is a command. To all who call Jesus Lord. So lahat ng tumatawag kay Jesus na Panginoon, meron tayong assignment. So binigyan niya tayo ng kapangyarihan na po, na tayo ay humayo. Tinawag ni Jesus yung mga grupo ng mga disipulo na they have to reproduce themselves. As they go, they have to make disciples and they have to baptize them and then they have to test them. Tayo po, ganun din po ang gagawin natin. As we go, we have to make disciples. So, paano po ba? Babautismo po ba kaagad? So, tuturuan po muna natin, no? So, ang bautismo, it is, pag ang isang manampalataya ay sumod na sa bautismo, it is a step of obedience to our Lord. So, meron po pagkasunod-sunod po. Mag-disciple muna bago mabautismohan. Go, make disciples, baptizing them, and teach them the command, what I have commanded you. So, may pagkasunod-sunod po. So, if a person is saved from his sin or her sin, he or she, ang kanyang next na ay bautismo. As we go our way, we have to make disciples. So, we have to share Christ as we live. Ibahin natin si Kristo ang kanyang pagsasakripisyo sa krus, ang kanyang pagkapako sa krus, ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay para sa ating po mga kasalanan. Ito po ay biyaya ng Panginoon at grace of God na dapat po natin ipaalam sa mga tao. Amen? So, kailangan po natin yan, mga kapatid, na gawin kasi pinagagawa po sa atin. So, alam naman natin, no? We are taught, no? As believers, nagbasa tayo ng Bible. Ang sabi sa verse 20 ng teaching, yes, we read the Bible on our own. So, we have to study our own, but the primary place for teaching is when we gather together as a body. So, namilis nga pa kayo, no? Hindi na po tayo nagkasama, physically. So, pagka kinalog na po ng Panginoon, may ano na tayo, pwede na po tayo muli. Magpapatuloy na tayo sa pagsamba, sa paglingkod, sa pag-aaral ng kanyang mga salita. So, kung si Jesus ay niligtas niya tayo, in-expect po niya na we have to lead others for Christ. So, naging lifestyle na po dapat ng mga mananampalataya na we have to disciple others as we go. So, ang tanong, magagawa po ba natin? Kailangan sumunod po tayo. Yan po ay ikalawa lamang sa prinsipyo o angkop doon sa Great Commission. Kaya His Commission or Mission.
So, sometimes we need to invite them. No? Invite them to church. Kahit saan ho, pwede tayo magturo. Sa ilalim ng puno ng mangga, sa mga tahanan. Pag dumating na yung pagkakataon na pwede na po, magagawa po natin. Amen? Sabi nga po, no, sa Matthew chapter 9, verse 37, ang sabi doon, and he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. So, inog na po ang anihin ng kapatid. At kukunti ang mag-aani. So, nanawagan ng Panginoon tayo manalangin para magpadala. Siya naman ang manggagawa. Amen po ba? So, sabi po sa a great commitment to the great commandment and the great commission will create a great church. Sabi po ni Aubrey Malthus. So, pagka nag-commit tayo bilang mananampalataya sa Great Commission sa inatas ng ating Panginoon, ito po ay nagbubuo na mag-create ng isang church iglesia. This is create a great church. Amen po ba? So mga kapatid, so meron na tayong authority, assignment. Ito pangatlo naman po, pangatlong A, assurance. So verse 40b, ganito pa nasusulat, ako'y laging kasama ninyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, sabi ni Jesus, I will be with you. Kasama natin ang Diyos. He is Emmanuel. He is God with us. Ito po'y katiyakan. Kasigaruhan po sa bawat manampalataya. Dahil po, ang number one reason po, bakit ang mga tao ayaw humayo o mag-disciple. Marahil po, sasabihin nila, hindi ko alam anong sasabihin. Kunti na alam ko sa Biblia. Alam, tayo po, kunti lang po. No? Kaya hindi nila kaya mag-witness sa mga tao. Pero mga kapatid, marami pong kaparaanan po. Kaya may sabi, kung gusto, may paraan. No? Kung ayaw, ay may dahilan. So, atin lang ibahagi, paano ginawa ni Jesus sa atin? How Jesus died on the cross for our sins upang tayo iligtas, mga kapatid. Kailangan na po natin, we have to have a step of obedience to make disciples and give us the power to do it. Sabi po na, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. So, maaari po tayong may kukutsyain, maaari tayong makarinig ng anumang salita sa mga taong nakilala natin. Pero huwag po tayong mahina ng loob sapagkat ang kasama na po natin ang Diyos. Sa Jesus nga po, no? Kung tayo nagsasalita, bibigyan niya tayo ng wisdom. Bibigyan tayo niya ng kapangyarihan. Ang sabi sa Juan chapter 14, verse 25 to 26, sabi na, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susugurin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Yung Holy Spirit po, no? He is the reminder. O siya ang laging bumulong sa atin. Siya ang nagtuturo. Sinugo ng ating Panginoon Jesus upang magtuturo sa lahat ng mga bagay na sasabihin sa atin. So, meron naman po tayo mga discipleship training, may mga evangelism class, ano naman po. Pwede po tayo atinan yun para po tayo mahasa. Kakayanin po natin. So, noong time na yon, si Jesus ay kasama ng mga alagad. Ngayon, si Jesus, nung siya umakyat sa langit, iniwan na sa atin ang banal na Espiritu. So, ang presensya ng Panginoon, hindi po tayo iwan. He will never leave us nor forsake us. So, hanggang ngayon po, kasama natin ang Panginoon. Kaya dapat po natin malaman yan, mga kapatid. Amen po ba? So, sabi ni Jesus, if you love me, obey
my commands. So John chapter 14 verse 15 ho yan. So we don't just enjoy the blessings and presence of Jesus, but we have to comply with His commands. Kaya nais ng Panginoon natin itong sundin yung kanyang atasan. Ang tanong po sa atin, panahon na ba? Is now time to go? Yes. It is time to go. So, maaari man tayong hindi makahayo physically dahil may mga travel restrictions. Pwede ho, may mga social media, pwede po natin gamitin. Pwede natin ipasa. Pwede natin i-chat yung mga tao kakilala natin para po sila ay tumanggap at makakilala sa Panginoon. So they would know what Jesus did in our lives. Mahal tayo ng Panginoon at nais niya tayo maligtas. So niniwala po ba kayo na kaya natin? Kaya po natin mga kapatid. Sumunod lang po tayo. His commission, our mission. So authority, assignment, and assurance. So to make it sure po, no, after Jesus instructed His disciples, sabi sa gawa, ito na po yung katunayan, ito na po yung ginawa ng mga alagad na po. Kaya mayroong acts. So, makita natin si Jesus ay umakyat sa langit. So, alam niyo po, yung Book of Acts, sino po po nakabasa doon? Ito po ay napapaloob ng 28 chapters. So, alam niyo po ba na, mapansin niyo po, na yung Book of Acts, wala pong benediction. Bakit? Dahil ang Book of Acts ay tuloy-tuloy po. Continuous working through all His disciples. Kaya mo, may mga churches na naitayo. Dahil ang mga tao, ang mga alagad, mga balataya ay sumunod sa Panginoon Jesus. And if you want to summarize the Book of Acts, it is summarized into 3 words. Ito. Una, up, down, and then out. Up, down, out. Ano ibig ko sabihin? Jesus went up. Siya nagpaalam sa kanyang mga alagad at nangakong babalik po rin. And then the Holy Spirit went down. So up, down. And the church went out. At ang church ay humayo. Kaya sumunod ay iglesia. Kaya natatagpo ang mga churches sa Jerusalem, sa Ephesus, sa Thessalonica, sa Filipos, and so on. No, sa Roma, and so forth. Bakit? Dahil sumunod po ang mga alagad. At ito po ay nagpapatuloy ngayon. As long ang salita ng Diyos ay hindi po kailanman ay ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Palaging buhay ang salita ng Diyos. Taniwala ko hanggang may mga manampalataya na susunod sa kalooban ng Panginoon Jesus ay kaya natin gawin ito. Now, it is time to go. So mga kapatid, patuloy natin pagpuli-bulay ang mga salita. Sa anumang kaparaanan po, mag-share natin si Christ para to know Christ and to make Christ be known. Yan po yung aking dalangin sa Panginoon. Makilala ko higit ang Panginoon si Cristo at may kakilala rin po siya sa iba. So, pulin po ang Panginoon sa kanyang papur. Tayo kong nalangin. Panginoon, salamat po sa inyong dakilang atas. Di na kami ay mga napalataya. At pinapalupan po ito. Mayroon po pala kaming authority para gawin ito. Ay kapangyarihan kami mula sa banal na Espiritu. Mula po sa inyong mga salita. Amin lamang ihayag ang inyong kamatayan at tuloy pong nabuhay. Gusto ko sa Kalbaryo upang makilala ikaw sa mga tao. Magsisi sa mga kasalanan. At tatanggapin at tatanggap ng mga pagpapala na kaligtasan ng populasyon. Salamat po rin po, Panginoon, may natasan niyo kami umayon at meron po kami nasiguruhan na katuwing kami ay hahayot
isama ka namin. Sapagat ikaw ang Diyos na kailanman hindi nagbabago sa iyong mga salita. Ang iyong mga salita, kahit sa isang lugar, pwede namin ibahagi sa anumang panahon. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Ngayon po, mayroon akong pabatiin na po. Nag-iisa lang ito na papaloob sa Holy Week. Happy birthday si Arian, si Ben Conco. So, we have a Grace Church. Binabati ka namin ngayon. So, September 20. Tayo po lang tayo maraming. Panginoon, salamat po sa buhay na yung mga na si Arian. Siya magkarapos si September 23, ang kanyang kawan. Salamat sa mga araw, sa panahon, pinabati po sa iyo. Salamat dito sa kanyang mga talento. At saka loob po sa kanyang wala ito ay nakita ko kung paano ito siya pinagkalan at ginagamit ito sa inyong iglesia. Bless ka po niyo siya. Bless ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga magulang. Pagpalain po siya. Dalayin mo po kami na sa mga taong minabot ng inyong mensahe sa araw na ito. Gawa, patuloy na pong pagpalakay sa kanapalan. Natali po kami, malayo sa anumang kapalamaan, pagpalain, i-provide niyo po ang mga kailangan. Hindi kasi po kami laban sa pandemic. Pagpalain po ang bawat isa, sa iyo po pinabalikan pa po sa mga Jesus. Amen.